araw-araw. Available din po yan dito sa Nature's Medic. Happy birthday muna doon sa chip tech namin dati dyan sa ano? Sa DYSP, no? Kasabay natin dyan, mga original DYSP employees ito. Noel Monte Alegre, Chip Noel. Happy birthday Chip Noel Monte Alegre. Ma'am Gina Prado. Happy birthday din po sa inyo. Ayan. At sa lahat na nagdiriwan ng kailang birthday sa araw na ito, happy birthday. Adonis Tabinga, good morning. Paid Giskis, good morning. Good morning, Kabanderang Louie, watching from Barangay Pasadena, El Nido. Oy, speaking of El Nido, tawagan mo muna bago tayo pumunta sa palay ko. Silvestre Sarmiento, good morning, sir. Listening from Martin Merchandising, Abungan, Taytay. Ayan, good morning sa mga taga-Abungan. Wing Ilibera, good morning ho. Hilako Garbosa, good morning, idol. Dito Siksikan, Indy Brownout, na buti pa kayo dyan. Ano ho? Arnel Tiutangco Makalagay, Dan Sharing, thank you. Mayor Papa Jack, good morning, watching from Brooks Point, Palawan. Wing Ilibera, good morning. Jonalyn Galpok Ansino, good morning po. Maylin Kidor Salazar, good morning. Okay, mga kaibigan, alam nyo yung El Nido, ano ho, dinadagsa na ho talaga ng turista. Napakarami. Ano ho, mga kaibigan. So kung titingnan mo yung, mapipicture mo na, uy, ang daming turista sa El Nido. Diba? Pasok yung pera sa El Nido. Pero alam nyo ba, na hindi lahat nakikinabang dito sa napakaraming turista na pumapasok sa El Nido na dapat bigyan ng pansin. Bon, meron ako mga pinadala sa mga pictures dyan tsaka video. Ang karamihang, yung dapat na nakikinabang ng mga local doon, di ba? Katulad ng mga diving instructors, ano? Isa lang yan, halimbawa, ay hindi yung mga tiga El Nido, mga foreign national, na wala hong mga working visa, na dapat ang tangkilikin natin at yung i-priority natin yung taga-atin para makinabang yung mga taga-El Nido doon sa libo-libong mga turista na dumarating doon. Mga kaibigan, usapin natin yung isang residente doon, ano, kaibigan natin, si Mr. Ben Lim, no? Mga kaibigan. Sir, magandang umaga po. Hey sir, good morning po. Ayan. Tama po ba? Ben Lim, no? Ben Lim. Benly sir, Benly Lim po. Okay. Magandang umaga po sir sa inyo pong mga taga-pakinig. Si Mr. Lim, merong grupo doon o isang organisasyon na pinanghahawakan din. Ano nga grupo yan, sir? Marami sir, actually. Dati po akong president ng Bakwit El Nido Travel and Tours Association. Kaya lang ngayon sir, medyo nag-clip lang tayo dahil po ako po ay na-elect as barangay councilor. And then ako po ay board of director ng El Nido Pamboat Operators Associations po sa El Nido po. Yun. And the same time, board of director din po at member ng El Nido Divers Association. Ayan. Okay, doon tayo sa El Nido Divers Association. May natanggap akong report, sir, no? Na meron nung mga foreign national na mga diver instructor at meron din ho tayong nabalitaan na yung mga dapat na mga taga El Nido ang makinabang dito sa libo-libong mga turista ay yung mga foreign national na wala mga working permit pa ang nandyan nakapwesto. Sa inyong pag-oobserba, like marami ho kayong organisasyon na pinanghawakan, ano pong tingin nyo dyan? Yes sir, ako po. Kaya nga siguro mga 3 or 4 years ago, issue ko na ito rin sir na ipinabot lang natin sa atin pong local government kung sino po yung ahensyang makakasakop. Naging concern ko na sir kasi napapansin ko rin naman talaga. Siyempre hindi naman tayo racist para kontrahin yun. Yung mga nag-i-NP sa atin sir, we're happy with that. Pero yun pong mga workers na talaga siya, kagaya ng sinasabi niya sir sa Divers Association, totoo po yan sir. Okay. Pero talagang mga nagtatrabaho, yung mga kagaya naming local divers, medyo
medyo naaagawan, sir, ng dapat kikitain ng ating mga lokal po, mga foreigners na may-ari ng mga bangka na which is hanap buhay po ng ating mga lokal ng El Nido yan. Even meron tayong local ordinance, kaya lang alam naman natin na meron mga nagpapadami, mga ganyan, sir. Okay, ginagamit lang. Kunyari, Pilipino, yung pala, nasa likod, yung nagpipinance, foreigner. Di ba? May mga ganon. Exactly, sir. Alright. Okay. So, ito bang mga divers, halimbawa, diver instructors, kailangan meron kang mayor's permit, di ba? Na galing sa LGU. Ano yung mga requirements yan? Katulad mo, diver ka rin yata. Oh, yes, sir. Ako po ay dive master din. Oo. Siyempre, sir, with regards sa mga permits, yan po ay kahit hindi sa LGU, yan po ay national law. So, National, dapat po, meron silang mga working permits, then siyempre sa local, dapat magkaroon sila ng mga working permit, working visa, yun po talaga ang mga requirements. Kaya lang, parang Hindi. Andali. na-overlook lang siguro. Ikaw, halimbawa ikaw, diver instructor ka, ano yung nire-required sa'yo ng LGU? Ayun, sir, working permit po, for sure. Business permit kung ikaw ay may shops. Okay. Halimbawa, diver instructor ka, kailangan mo ng working permit from the LGU. Yes, sir, exactly. Apo. Okay. So si LGU, pwede niyang sitahin si diver na walang working permit from the local government. Bukod yung kasing working permit, working visa, concern ng immigration yan. At kino-coordinate natin ito. Pero as far as LGU is concerned, pwede niyang i-regulate ito sa pamamagitan ng pagtingin doon sa mga empleyado. Kung yan ba ay may mga working permit from the munisipyo. Tama po ba? Exactly, sir. Yun po talaga dapat. Yun talaga, oo. Pero dito sa nakikita ko, kasi kita mo naman kung sino yung mga instructor na ito eh. Di ba? Kung sino tong mga foreigners. Maliit lang ang El Nido para hindi makita to, lalo pagka nandun ka sa dagat. Sumasakay ka ng pampot. At sino yung mga nakakausap nito mga to? Teka muna, parang hindi mga Pilipino to ah. Although sabi mo, hindi tayo racist o hindi tayo against yan. Pero, kaya natin pinapaboom yung El Nido, 'di ba? Kaya natin hinihila yung mga bisita diyan para kumita yung El Nido at the same time, yung mga first priority is yung mga taga El Nido. Yun ba? Oh, exactly, sir. Yun lang din naman talaga yung purpose natin. Siyempre, alam naman natin na hanap buhay na ng mga taga rito yan. Gusto lang naman natin maging legal lang yung lahat. Kasi parang tingin lang, nakikita lang naman namin na hindi siya balance. Kasi nga, mag-local, talagang automatic, masisita kami. Talagang automatic, dahil kilala ka, hanapin sa'yo lahat ng dokumentong kailangan meron ka. Pero pagka mga foreigners, kasi marami na, hindi lang naman sa diverse association na sektor, kahit sa mga bar, restaurant. Check sila, sir. Oo. So, marami. Apo. So pagka kayo mga local, siyempre, nandyan lang kayo, sinisita kayo. Pero pagka itong mga foreigners na, kapansin-pansin ang hindi paninita ng mga otoridad dyan sa El Nido. Yung mga, hindi lang diver, pati mga bar owners at restaurant owners na nag-ooperate dyan sa El Nido, na gumagamit lang ng dami para makapag-operate dyan. At sinasamantala yung pagpasok ng maraming negosyo turista dyan na supposed to be, sabi ko nga, ang makinabang muna El Nido at yung mga tao ng dyan sa El Nido para makatulong sa local economy natin. Di ba? Oh, exactly, sir. Yun lang naman po yung hinihingi namin, sir. Hindi ko lang, kasi siyempre, alam ko naman kung sino ang dapat i-address na LGU dyan na ahensya na dapat gawin yan. I don't say na hindi exactly masasabi ko na napapabayaan o may pagkukulang lang, sir. Dapat, kasi even sa mga Tourism Council meeting, nabanggit ko na yan eh. Hindi ko lang alam kung bakit hindi siya natututukan po. Yun lang naman ang issue and concern ko dyan, sir. Kasi medyo dumadami na sila eh. Nakaranas tayo ng pandemic, hirap na hirap yung ating mga lokal, hirap na hirap yung ating mga kababayan. Tapos ngayon, di ba, nababalik ulit ang turista. During that time, kami lang ang may ginagawa para sa proteksyon ng El Nido. Biglang darating na naman sila. Hindi na naman sila, di ba? Yung balance lang, sir, yun ang po hinihingi natin. Okay. So dapat, doon sa mga particular dito, yung mga local divers natin, makinabang muna yung mga local divers bago yung mga foreign divers na ito. Di ba? Malaking bagay yun, di ba? At saka,
napakadaling sitahin, lalo yung local tourism natin yan. Ba't di tinatanong to? Teka muna, ano ba, may working visa? Ang dali lang eh. May working visa po kayo, wala. Bakit ninegosyo po kayo ng ganyan? Kasi pagka diver instructor ka, magbabayad sa iyo yung ano eh. 'Di ba? May bayad, sabi kumikita ka nang wala kang working Oo. permit from the LGU. So walang income si LGU doon. Si foreigner lang ang may income doon. Walang pakinabang si LGU, walang pakinabang yung mga kababayan natin diyan. Ang nakikinabang yung dayo. Samantalang may dapat tayong sundin diyan, 'di ba? Exactly, sir. Yun po yung talagang hinihingi namin. Exactly. Matagal nang hinanaing ng aming mga Sige po. local divers. Kasi kahit pare-parehas kami ng level, ng standards, ng ano kasi, ang training naman namin, pare-parehas lang naman yan. Siyempre, advantage mo rin talaga kapag mayroon kang foreigner na expat Oo. sa iyong shop. Advantage mo yan regarding sa language barrier natin. Pero ibig ko sabihin, sana legal ang kanilang mga papeles. Exactly, seryoso sinasabi nyo. Hindi yan nagbabayad. Kung wala yung permit, walang taxes na babayaran Walang yan. pumapasok sa, kumbaga, punta ka dito, kumita ka ng sarili mo, walang local taxes, wala rin papasok na pera doon sa LGU. Di ba? Kasi Exactly po. Exactly po. So nakikinabang lang si foreign national at walang kinikita si gobyerno at nalalamangan pa yung mga local na mga negosyante dyan at yung mga katulad po ninyo na dapat kayo ang kumikita din. Opo, yun lang naman din talaga ang concern namin, sir. Kasi limited lang naman ang bilang namin dyan kasi hindi naman ganun kadali ang mag-aral at gumastos para makuha ang profesyon na yan. Kasi medyo mahal din yan. Mag-aral ng, lalo na sa scuba diving. Yan. Medyo mahal din po yan. Mahal, oo. So tapos biglang pagkatapos mo, hindi ka agad makakapagkaroon ng hanap buhay dyan dahil meron ka mga kakumpetensya na foreign national. Siyempre, medyo mabigot yun kasi kapag ang kakumpetensya mo ay foreign national, siyempre mas lamang sila hindi hamak. Natural, Pero, oo. sa skilled-wise, pare-pares lang naman yan. Kaya lang, siyempre, bigyan sila ng atensyon. Noon po, nirequest natin yan na magkaroon sana ng parang special na task force sila dyan para ma-check talaga yan. Tama. Yan. Oo. Kasi yun naman din po talaga yung inihiling lang namin. Hindi naman ito pang pagsungungot o pag-aano man sa atin pong lokal na government. Oo. Ito po ay ginagawa ko lang din before. Is reminders lang. Baka hindi lang po nami-mislook lang. Tama yung sinasabi mo, no, Ben. Isang special task force from the LGU o galing sa municipal tourism. Kasi maliit lang naman yan. Iikot ka lang dyan. Makikita mo kaagad kung sino-sino yung mga yan eh. Hindi mahirap gawin yan eh. Maliban na lang kung malabo talaga yung mata mo, tapos may katarata ka, hindi mo talaga makikita yan. Di ba? Oh. Ayun po, sir. Kumbaga, attention lang. Parang bibigyan mo na talaga ng focus and special attention. Sige Makikita po. naman po talaga. Makikita, oo. Very basic lang. Oo, Okay. lapit lang, ang liit lang. Oo. Ilan lang mga shops dito. Madali lang po sana siya, sir, kung tutusin po. Sige po. Okay, salamat po sa pagbibigay ng impormasyon, Mr. Ben Lim. At i-address po natin ito sa local government unit at sa Bureau of Immigration din. May contact naman tayo sa national para ma-check itong mga foreign nationals na wala mga working permit na dapat ay makinabang din yung mga local natin dyan sa El Nido at yung local government din. Walang mga binabayaran mga taxes ito eh. Kaya nga tayo nagpaparami ng mga tao dyan, maraming negosyo para kumita yung LGU para may panggasto sa mga infrastructure projects ng local government natin dyan. Kaya lang, ito yung nangyayari. Salamat po sa pagbibigay ng impormasyon, sir, para may address po natin itong problema na ito dyan. Thank you. Apo, maraming salamat din sa programa niyo, sir. Kung mabibigyan niyo ako ng chance ng maikling na papasalamat at reminder lang din sa inyo. Sige po. Sana wag naman nilang i-consider na ito ay kasi ako po ay nasa gobyerno rin. Ako po ay barangay council ngayon. So tinitignan ko lang, siyempre maliit lang, marami rin ng tao sa inyo ito. Baka na-mislook lang ang mga ahensya na dapat parang eye-opener lang naman itong sa atin, sir. Salamat din po sa tulong nyo. Kung sakali makikita yan kasi matagal lang hinanain ng mga nasa sektor natin yan. Sana wag naman nila ito i-consider na
baka magkaroon lang ng ibang interpretasyon sa ibig natin mangyari. Gusto lang din po natin tumulong lang kasi kung direktibang kami po ang nagkakaroon ng mga complaints, mga pagsasabi niya, lagi naman pong sinasabi na sige, action na natin yan, sir. Pero matagal ng panahon, paulit-ulit lang po. Baka po sa pamamagitan niyo, sir, matulungan nyo kami kasi baka lang po na mislook lang nila kagaya ng sinasabi ko. Malaking bagay po sa aming sektor, Okay. lalo na sa El Nido po. Thank you. Salamat, Mr. Ben Lim. Thank you, sir. Maraming salamat po and then mabuhay po kayo. Okay, mga kaibigan from El Nido. Pakita mo yung video na yan, mga kaibigan. Nagpa-surveillance tayo ng mga tao natin do, mga kaibigan natin. Makikita nyo po, mga foreign nationals po ito. Wala mga working permit po ito. Attention, Bureau of Immigration. Sa working visa po. Sila, kinakausap po yung mga kapwa foreigners po nila. Sila po yung nag-o-offer ng trabaho o nag-o-offer ng kanilang mga services katulad po ng diving instructor. Marami hong mga diving instructor na may permit sa El Nido. Hindi po basta ang pagkuha po ng permit para maging diving instructor. Kailangan maging member ka ng PADI, mag-aaral ka, magbabayad ka, kukuha ka ng working permit sa local government unit din. Yung mga yan, wala hong mga working permit yan. Sila lang ho makikinabang, walang papasok ko na taxi sa local government unit. Kaya tayo nagpaparami ng mga tao dyan, turista, para kumita yung local government unit, magkaroon ng trabaho yung tambayan sa El Nido, at the same time makagather ho ng pondo sa gobyerno para mayroon hong ipagpagawa ng mga infrastructure projects sa El Nido. Kaya lang ito lang yung nakikinabang. Ewan ko kung bakit hindi ho nakikita ito. May red na lim, Municipal Tourism. Nag-suggest na noon sa inyo na magbumuo kayo ng isang special task force Di ba? Maganda tingnan. Wow, ang dami ng turista sa El Nido. Ang daming tao. Di ba? Ang unang pagpasok agad sa isipan ng ating mga kababayan, ganda. Di ba? Daming turista. Makikinabang yung mga taga El Nido. Papasok yung income sa El Nido. May pumapasok ko. Di ba? Kaya lang baka nakakaligtaan nyo itong mga bagay-bagay na ito. Mabuti nagsalita to si Mr. Ben Lim. Isa lang yan. Hindi lang yan, mga negosyante pa. Negosyante na gumagamit ng dami, Hindi kasi pwedeng magpatakbo ng negosyo yung ilan dyan na mga foreign national. Kailangan local. Gumagamit ng dami pero ang nasa likod, mga foreigner. Nami-mislook ho natin ito. Kaya ho natin patunayan niya kung sino-sino yung... Alam nyo rin yan Di ba? Bakit hindi nyo po nakikita? Matagal nang sinabi sa inyo mag-special task force para ma-regulate ninyo. Kaya naman nyo to ginagawa. Kahit sa ang local government unit, ginagawa nyo itong mga ito para makinabang ang mga kababayan natin. Katulad yan sa Sabang. Di ba? Sino nakikinabang sa mga turistang dumarating dyan? Local and foreign tourists. Sino nakikinabang? Yung mga may-ari ng mga bangka. Puro mga taga-kabayugan yan. Isang kooperatiba ng mga bangkero, mga mangingisda mula dyan sa kabayugan. Sino nakikinabang? Kabayugan. Sino nagpapatakbo? Yung PPUR. Nakikinabang ang city government. Pumapasok yung income. Walang foreigner na bangkero dyan. Puro local lahat yan. Walang foreigner na may-ari ng bangka. Puro local yan. Yun yung pakinabang mo doon sa pagdami ng turismo Pero dito sa El Nido, kapansin-pansin, hindi ito nakikita. Hindi nakikita itong mga diving instructor na ito. At yung ibang mga restaurant dyan, mga negosyo na ang nagpapatakbo ay yung mga hindi rin mga taga El Nido. Nagagamit lang na dami yung mga taga El Nido. Focus tayo sa mga diving instructor na ito. Yan Di ba? Mas malaki kasi ang potensyal nitong mga foreign diving instructors. Kasi
foreign language, gagamitin nila. Englishan sila parehas, di ba? Oh. So parang mas nakukuha nila yung mga kliyente na dapat mapunta rin naman para kumita din naman yung mga local diving instructor dyan sa El Nido. Oh. Yun ang binabanggit natin, mga kaibigan. May mga hotel na nagsulputan dyan na parang kabuti. Ewan ko yung iba kung bakit nakapagtayo, wala naman nung mga building permit. Anong meron dyan sa munisipyo? Diba? Anong meron dyan sa munisipyo? Oh. Ito, hindi nyo ba ito nakikita? Nagtatampo na yun sa inyo yung mga taga El Nido eh. Parang mas nabibigyan nyo ng pabor itong mga ganitong mga sistema na dapat sila ang makikinabang. Pwede nyo i-regulate yan at sitahin nyo. Oh, hey, do you have a local working permit from the municipality of El Nido? No. Oh, stop working as a diving instructor. You have to get first a local permit from the LGU before you do that. Di ba? English yun, di ba? Tama ba? Tama ba yung sinabi ko? Ha? Tama ba yun? Purge mo na to, ha? Tama ba yun? Di ba, mga kaibigan? Kung walang may pakitang working permit, sino ba naman? Kung sinong foreign national yan, di ba? Ihinto nyo po yan. Pahintuin nyo sila para makinabang yung mga local ninyo dyan. Dahil yun naman ang purpose ninyo eh. Di ba? Tulungan yung mga taga El Nido. Local muna. Di ba? Mga kaibigan. Di, kung may working permit, walang problema. Nakatulong pa yan. Di ba? Dahil magbabayad sila ng tax nila eh. Pero kung wala, abay sitahin ninyo. O baka naman kaya hindi nyo nasisita, imbis na sa yung local taxes ay napupunta sa gobyerno, local government ng El Nido, napupunta sa bulsa ninyo. 24 oras. 24 oras. Nagbabantay. Nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayang dagat. Patikos. Ayan, lalo na yung Municipal Tourism Council natin dyan. Aksyonan nyo po ito. Maalma na po yung mga local ninyo dyan, oh. Diba? Pati po yung mga sa mga susunod, may kakausapin mo ako mga negosyante. Ano? Umaalma na po sa sistema eh. Mas napapaboran yung mga taga-ibang lugar kaysa sa mga taga-El Nido eh. Yung mga matagal na nag-invest dyan. Di ba? Yung mga talagang nung pandemic nagbukas. Di ba? Para lang makapagsilbi sa El Nido, para lang makita yung mga turista, para hindi mamatay yung negosyo ng turismo dyan. Pagkatapos nagdagsaan yung mga tao, sila naman ang maiiwan. Mayor Edna Lim. Ano ho? Ito hindi naman ho pagbabatikos, baka ho nakakaligtaan nyo lang. Ano? Sabihan nyo po yung inyong local Municipal Tourism Council, sitahin ito mga to. Ano ho? Meron ho kami mga tao dyan. Ito, kuha ito ng isang informante natin. Ayan ho. Oh. Sinasalubong nila pagpasok sa hotel. Sasalubongin na nila yan, kakausapin na nila yan. Oh. Kung meron ng bangka, meron na silang diving instructor, meron na silang kasama mag-snorkeling, di ba? Sasamahan nila tapos sisingilin nila. Pansinin niyo po ito. Oo, dumarami yung turista dyan, pero nakikinabang ho ba? Yung mga dapat makinabang niya na taga El Nido. Yun ho, yung mga tanong lang ho. Para hindi po kayo na pag-iisipan ng kung ano-ano dyan. Diba? Oh. Pansinin nyo po ito, no? Sa mga susunod na araw, may mga negosyante ho tayong pagsasalitain dyan na medyo umaaray na rin sa sistema. 15 sandali bago sumapit ang ganap na alas 9 na umaga. 24 oras. 24 oras. Nagbabantay. Nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayang dagat. Patikos. Patikos. Isang programa. Ang dyan, tawagan mo ulit si Miss Ribusada.
Yung tinatanong natin, baka nakita niya na kung magkano ang ginastos doon sa 50th anniversary ng Palawan Electric Cooperative. Kasi kung di natin makukuha yung figures from Paleco, ipapasama na natin sa tanong ito doon sa congressional inquiry na mangyayari. Mga kaibigan, mangyayari itong congressional inquiry sa February 5 alas 10 ng umaga sa Speaker de Venecia Hall, South Wing Annex, House of Representatives sa Quezon City. Salamat kay Speaker Martin Romualdez, Congressman Egay Salvame, Congressman Jose Chavez Alvarez at naisakatuparan itong House inquiry na ito, mga kaibigan ng Committee on Energy sa araw ho ng Lunes. Mga kaibigan, ang Paleco ho ipapatawag para sagutin ang mga usapin na bumabalot yan sa Palawan Electric Cooperative in aid of legislation. Ipapatawag din isa sa mga resource person, si Mr. Tony Cabristante, Antonio Magbanwa, Raul Grande at iba pa. Kasama rin si Konsyal Elgin Robert Damasco, naka-receive na po ng kanilang invitation kahapon. Sa Lunes po, kailangan nandun sila sa House of Representatives. I understand yung ibang mga board of directors ay inimbitahan din. At pati yung ibang mga board of directors inimbitahan din. Sana umattend po kayo lahat. Balik tayo dito sa 50th founding anniversary ng Paleco. Busy si Miss Ribusada, tagapagsalita ng Paleco. Busy daw dahil may inquiry. Maliit lang pong impormasyon, konting impormasyon lang po yung ating kinukuha sa kanila. Yung ginastos lang po doon sa 50th founding anniversary. Importante ho ito sa mga consumer. Bakit to importante? Nakakadagdag po ng bigat sa kanilang mga dibdib yung pag-iisip na bakit gano'n naman ang ginastos? Samantalang kami, nagsasuffer kami. Di ba? Kami ang pumapasa ng problema na iniwan itong mga nagdaang mga opisyal, mga board of directors ng Palawan Electric Cooperative na hindi na naman dapat nangyayari ngayon. Kami ang nagsasuffer. Di ba? Kami ang sumasalo ng parusa dyan sa EPSA 1 at ito, EPSA 2 na naman. Para maibsan yung kanilang iniisip, yung kanilang bigat ng damdamin. Diba? Nagtatanong sila ba't ayaw nating sagutin? Hindi tayo kukonsumo ng isang oras para lang hanapin yung breakdown kung magkano ang ginastos niya sa 50th founding anniversary na yan. Kahapon may nilabas na akong figures. Di ba? May nakuha tayong information. Kagaya ng sinabi ko kahapon, pwede niyong i-deny o pwede niyong i-confirm. 350,000 pesos. Allegedly, nagpa-reserve po tayo ng 400 packs. Gusto rin nating malaman ilan bang empleyado meron ng Paleco na dumalo dyan sa 50th founding anniversary na yan. Mga kaibigan, lahat ba yung 400 packs na yun, membro ng Paleco? O yung iba doon ay pamilya ng mga taga-Paleco? Mga kaibigan. Kasi nga, ang iniisip ngayon ng ating mga kababayan, dapat nagtitipid ho tayo. Di ba? Nagtitipid. Kasi, considering yung mga nangyayari ngayon. Ngayon, nag-iisip din yung taong bayan. Sinasabi po natin na, oo, inaprobahan ng NEA. Sinabmit namin tong budget, inaprobahan ng NEA. Mayroong nakaraan nang nangyari. Mayroong presyo ng poste na inilabas ang NEA sa kanilang listahan doon na ito lang ang presyo ng poste dapat. 7,000
isang wood pole. No? Marami kasing sukat yun eh. O, yun ang sinasabi niya, parang DTI, ito yung kanilang suggested retail price. Ito lang ang presyo. Anong ginawa ni Paleco? Hindi sinunod si NEA. Imbis na 7,000, 15,000 ang bili sa isa lang na poste. Di ba? O. Kaya ito, oo nga, inaproba ng NEA yung budget ninyo. Yung bang approve budget na sinabit nyo sa NEA, nasunod ba yon kung magkano lang? Okay. Ngayon, kung medyo sabi natin, matagal na naming proposal yan, oo nga, matagal. Pero nag-iba yung sitwasyon ng mundo ng Paleco at ng mga consumer nang magkaroon tayo ng EPSA 1, EPSA 2. Pwede naman sigurong baguhin. Wag muna tayo mag-anniversary ngayon, simple lang. Di ba? Dito lang tayo sa gym. Arkila tayo ng banda. Kuha tayo ng pagkain. Sama-sama tayo dito. Sama natin yung mga consumer din o kung sino dyan. Wag na yung ganitong kagarbo. Mga kaibigan, hindi ko pa nga yung masabing ganitong kagarbo pero nakikita ko yung mga pictures na yan, garbo talaga yan. At yung yung venue, hindi ito ordinaryong hotel. International hotel ito. Ano? Mga kaibigan, sa figure sa binanggit ko, totoo ba 350,000? 400 packs ang pinareserve. Wala pa yung mga incentives. Yung incentives, justifiable naman yan. Lalo sa mga linemen, dapat bigyan talaga ng incentives yan. Umulan, umaraw, nandyan sila sa poste. Pag nagba-brown out, sila nag-aayos, okay yan. Yung mga nasa field, mga driver ng mga heavy equipments natin dyan. Walang problema doon. Di ba? Pero kung 350,000 yan, tapos ganito ang sitwasyon, talagang magkakaroon ng problema sa mga consumer. Di ba? Malaki yan. Ganong kalaki, di ba? Pwede naman bawasan. Sige, gawin natin 150 na lang. O 50,000 na lang para hindi naman nakakaya sa mga consumer. Nasa ilalim tayo ng dilubyo ngayon. Hanggang ngayon hindi mailabas-labas eh. Walang confidentiality dyan. Ang confidential na sinasabi, yung talagang merong halimbawa, merong threat sa isang opisina, may threat sa gobyerno, no? Concern ng national threat yan o local threat sa ating gobyerno. Wala namang ako nakikitang threat doon para sabihin confidential yung mga figures na yan na ilabas sa consumer. Hindi malalagay sa alanganin ng Paleco kung ilalabas natin kung magkano talagang ginastos. Di ba? Mawawala yung sinasabing demokrasya kung hindi natin ilalabas ito. Mga kaibigan, para sa consumer, kami tumutulong lang para ipaliwanag ninyo sa kanila. Hindi kami kalaban. Dahil binabalansin na rin natin ang lahat ng mga nangyayari, durug-durug na rin ang ating kooperatiba eh. May mga panukala na i-privatize na lang yan. Ang dami na nag-attempt para i-privatize yan. Hindi sa tayo nagsasuffer ng ganito. Kaya lang tinututulan, kinukontra ng kinukontra eh. Tingnan nyo yung nangyari. Ilang taon ang nakakaraan, mayroong mga private companies na mag-i-invest dito. Ayaw. Mataas. Politiko raw may-ari. Mataas ang presyo. Ano nangyari sa atin ngayon? Tayo na ang isa sa pinakamataas na presyo ng singili ng kuryente sa buong Pilipinas. Ganon din ang nangyari. So, ibig sabihin, mayroong decision making na talagang mali. At meron lang iba na talagang ang gusto lang makinabang, hindi yung sa kabuuan ng kooperatiba. Sila lang makinabang. Di ba? Napatunayan natin na nagkaroon ng korupsyon dyan sa loob ng Paleco noong nagdaang mga taon. Hindi ngayon sa pamumuno ni Engineer Contribida at yung mga nakaupo ngayon dyan. Mga bago. Di ba? Napatunayan na yan. Di ba? Nagkaroon ng desisyon ng NEA noon. May sinuspindi na. Di ba? Pinapapailan pa nga ng criminal charges. Gamit yung mga ebidensya na inilabas ng NEA eh. Hanggang ngayon, wala nagpapail ng kaso. Di ba? Ang tagal-tagal na nun. Dahil nga, nagkaroon ng nakawan sa pera ng consumer sa loob ng kooperatiba. Napatunayan na po yan eh.
In-overcharge po yung mga posting binili. Meron pang mga binayarang mga contractor, binago yung terms of payment, yung unang kontrata, binago in favor doon sa contractor. Isa rin yun, kaso rin yun. Nakitang guilty rin sila doon. Kaya sinuspindi yung iba. So ano nangyayari? Parang nagiging gatasan na lang tong kooperatiba natin dati. So ayaw na nating maulit. Kaya nagtatanong tayo dito, magkano ba ang ginastos doon sa 50th founding anniversary ng Palawan Electric Cooperative? Mahirap bang sabihin yan? 24 oras. 24 oras. Nagbabantay. Nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayong dagat. Patikos. Isang programa sa radyo na magiging sandigan ng palayang pamamayana. Iwawagay-wayang bandera ng palayang pamamayag. Patikos. Pagtatanggol sa mga inaapi. Babatikusin ang mga tuwalis sa lipunan. Patikos. At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaan ang... Sige. Ano sabi, kabanderang dyan? Baka busy. Busy doon sa inquiry. Hindi bali, dadalhin na lang natin doon. Doon yung sagutin niya sa Kongreso. Alam nyo naman itong nakita nyo ba yung mga hearing ngayon dyan sa Kongreso at sa Senado? Yung mga resource person, yung mga talagang nanginginig eh. Diba? I-under oath ka nila muna, under oath. Diba? Pag nagsinungaling ka, dahil under oath ka, abay kulong ka. Pag nagsinungaling ka, detain ka doon sa kanilang detention cell ng Kongreso. Madugo itong congressional inquiry na ito. Dadagdagan pa natin. Simple lang itong sinasabi namin, no? Tinatanong lang namin magkano ginastos. Ayaw nyo pa sabihin, eh. O baka busy lang kayo talaga. Diba? Okay. Mga kaibigan, wala na akong oras, oh. Kailangan na natin magpaalam. Alas 9 na po ng umaga. Sa ngalan ni Bong Limeño, Jan Tumalak, Axel Bono Baredes, ako po inyong lingkod, Carlo Villarosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas.